Kinaumagahan nang bumaba si Jocelyn ay nakahanda ng masaganang almusal. Ang mga nakahandang pagkain sa mesa hindi lang masasarap kung hindi masustansya rin. Gayunpaman, ilang minuto na siyang naroon ngunit hindi niya pa nakita si Carter. Ilang sandali pa ngay napagpasyahan niyang magtanong sa kasambahay nila na naroon ng mga oras na yon. Ate, nakita niyo po ba si Carter? Ah, Miss Jocelyn, munti ko na po makalimutan kung hindi niyo pa tinanong. Ay hindi ko pa maalala, sabi po pala ni Sir ay may importante daw po siyang gagawin. At maaga pa lang ay lumabas na siya at binili niya na lang sa akin na siguraduhin ko daw na makakakain kayo ng maayos bago kayo umalis. Hindi nagtagal, kumain na siya at pagkatapos doon niya lang nabasa na may chat pala sa kanya si Carter. Jocelyn, may gagawin ako, kaya umalis ako ng maaga, kumain ka ng marami. Pagkatapos ng kumain ay sumakay na siya sa kotse at pupunta na sila sa ospital. Pagdating niya sa ospital ay kaagad niyang napansin na ang lahat ng tao doon ay nakangiti sa kanya at puno ng inggit ang kanilang mga mata habang nakatingin sa kanya. Sa madaling salita ay ibang-ibang ekspresyon ng mga ito kaysa kahapon. Ano bang nangyayari? Tanong niya kay Kendra. Habang nagbibihis siya ng kanyang damit, mabilis namang ngumiti sa kanya ito at pagkatapos ay sumagot. Hindi ako dapat magsalita o ni magkwento. Bakit kaya hindi na lang ang boyfriend mong tanungin mo? Magtanong sa boyfriend ko? Nagtatakang tanong niya rito, ni kinatangulang nito sa kanya. Ilang sandali pa ngay bigla na lamang niyang tinawagan si Carter na may paghihinala. Carter, bakit ganon? Anong ginawa mo? Bakit ang lahat ng tao ngayon dito sa ospital ay nakangiti sa akin? At ang mga ngiti nila ay parang napaka-cringe. Isa pa, ang sabi ni Kendra, tanungin daw kita, anong ginawa mo? Wala lang, nagpakilala lang ako sa lahat ng mga kasamahan mo. Agad namang nagulat si Jocelyn dahil sa sinabi niya. Yung sinabi mo bang may gagawin ka, ayun ba dahil nagpunta ka dito ngayon sa ospital? Tanong niya rito. Ano naman? Sinabi ko rin sa kanila na 3 taon ka ng kasal, ngunit hindi mo lang sinasabi. Sagot nito sa kanya. Bakit hindi ka malang nagpaalam sa akin sa ginawa mo? Tanong niya rito. Kasi nga gusto kitang ipagtanggol mula sa kanila. Ayaw ko rin na pinag-uusapan ka. Pagkatapos niyang patayin ang tawag, bigla na lamang nag-init ang puso ni Jocelyn. Nung unay naisip niya na matagal niyang hihintayin ang pagkukusa nito magpakilala, sobra rin nag-alala siya sa totoo lang dahil natatakot siya na baka hindi man lang ito gumalaw o magplano. Habang lumalaki ang tiyan niya, natatakot din siya na kaawaan siya ng mga tao kapag nakikita siya ng mga ito. Hindi niya inaasahan mabilis itong makakaramdam. Pagkapalit niya ng palit ay lumabas na siya nang pagkatapos ay mga batang nurse ang biglang pumalibot sa kanya na puno ng ngiti ang kanilang mga labi. Ilang sandali pinagsalita ang isa. Wow, Dr. Jocelyn, grabe ka naman, tinago mo pa talaga. Ang gwapo pala ng boyfriend mo, sabi ng isa. Oo nga ang gwapo, akala ko artista na. Sabi naman ng isa, nakakainggit, sabay-sabay na mga sabi ng mga to. Napangiti na lamang siya, mabilis na lumipas ang isang buong araw. Nang hapon ay nagtatala si Jocelyn ng kalagayan ng isang pasyente. Nabigla na lamang may batang nurse at tumakbo patungo sa kanya. Dr. Jocelyn, bilisan mo, lumabas ka tingnan mo, sabi nito sa kanya na mukhang excited. Ha? Ano ba yon? Nagtatakang tanong naman ni Jocelyn dito. Sa oras naman na yun ay lumapit na si Kendall sa kanya at pagkatapos direkta nitong kinuhang hawak niyang ballpen at isang papel. Pumunta ka na tingnan mo, ako na muna dito. Nang makita naman ng batang nurse yun ay kaagad nitong hinawakan ng kamay ni Jocelyn at tinila palabas. Paglabas niya pa lang ng department, nakakalat na sa sahig ang mga petals ng rose na mismong dinadaanan nila hanggang sa labas ng gate. Tumigil sila doon, tumingin si Jocelyn sa gitna ay nakita niya na may mga rosas na nakasulat ang salitang Jocelyn. Tuwang-tuwang lumapit si Jocelyn doon. Sa oras na yon, isang magandang maliit na batang babae nagbigay sa kanya ng bouquet. Sa gitna ng bulaklak may card kung saan agad niyang kinuha at binasa yon. Jocelyn, tumingin ka sa itaas. Agad na tinaas ni Jocelyn ang kanyang ulo at sa mga oras na yun ay narinig niyang tinig mula sa kanilang paligid. Tingnan mong paparating na eroplano, sigaw ng mga ito. Ilang sandali pa ay may isang pulang nakabitin na mga letrang biglang nahulog mula doon at nakasulat dito ay Dr. Jocelyn, marry me. Natulos sa kanyang kinatatayuan si Jocelyn at biglang umahon ng iba't ibang emosyon sa kanyang dibdib. Hindi yon para sa iba kundi para sa kanya. Sa kanyang paligid ay nagsisigawan ng mga tao. Dr. Jocelyn, umuo ka na kaagad, pakasalan mo na siya. Sabi pa ng iba. Ilang sandali pa biglang lumabas mula sa kanyang likuran si Carter at pagkatapos lumuhod sa kanyang harapan. Kasabay nito ay tumingala ito sa kanya, punong-puno ng pagmamahal. Jocelyn, gusto kong alagaan ka sa lahat ng oras. Gusto kong makita ang mukha mo bago matulog. At kapag nagising ako, nais kong ikaw ang kasama ko sa mga kagalakan at kalungkutan. Sa mga susunod pang taon ng buhay ko, ilang beses ko pang iniisip kung paano ako magpo-propose pero sa huli ganito rin pala.
Napatakip naman si Jocelyn sa kanyang labi at pagkatapos napaluha at pagkatapos napatawa. Ano ka ba? Niiyak na sabi niya rito. Kaya ngayon Miss Jocelyn, pumapayag ka ba na pakasalan ako? Tumutulong luha niya at mabilis na tumango. Oo, Carter, sagot niya at pagkatapos napakagat labi sa labis na kaligayahan. Ang mga sulok ng bibig ni Carter ay kagad na sumilay ang masayang ngiti at pagkatapos ay maingat na sinuot ang singsing sa daliri ni Jocelyn. Sa isang iglap ang malaking brilyante nagniningning sa papalubog na araw, tumayo si Carter at niyakap niya si Jocelyn. Masigabong palakpakan ng tao at pagkatapos bigla na lamang nagsilang mga tao sa kanilang paligid. Maging masaya sana kayong dalawa. Wala akong ibang hiling para kay Dr. Jocelyn kung hindi ang magkaroon ng masayang pagsasama at magkaroon ng malusog na mga anak, sabi ng iba. Napayakap naman ng mahigpit si Jocelyn kay Carter kung saan ay naririnig niya bawat pagtibok ng puso nito. Nang mga oras na yon, pakiramdam ni Jocelyn ay siya ng pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Salamat Carter, bulong niya dito at hindi pa rin siya napigilan ng pagluha. Ilang sandali pa ay nag-out na si Jocelyn at pagkatapos inaya siya ni Carter na kumain sa labas. Pagkatapos nilang kumain, ang nasa isip ni Jocelyn ay ihahatid na siya ni Carter pa uwi. Ngunit bigla na lamang lumiko ang sasakyan sa kabilang parte ng daan. Hindi ba dapat ay ihahatid mo na ako? Tanong ni Jocelyn kay Carter nang lingunin niya ito. Maya-maya pupunta na muna tayo sa isang lugar. Sabi nito sa kanya, sa wakas nang tumigil ang kotse biglang naramdaman ni Jocelyn na parang pamilyar ang lugar na yon. Nang bumaba sila ay doon na nga nila napagtantong tamang ang hinala niya. Hindi ba't doon siya nito dinala noon? Anong ginagawa natin dito? Hindi ba't tapos na tayong kumain? Kunot ang noong tanong ni Jocelyn sa kanya. Kumain ulit talaga ang nasa isip mo? Tanong ito sa kanyang nakangiti. Di ba nung last na dinala mo ako dito ay niyaya mo kong kumain, hindi ba? Tanong niya naman dito. Hindi mo na ba maalala kung ano yung huli natin pinuntahan dito? Tanong ni Carter sa kanya. Huling pinuntahan nila, nag-isip si Jocelyn sandali. Ang mga alahas at ang mga agad na bigla siya sa kanyang puso. Ang mga damit pang kasal, dinala ba siya nito ngayon para makita ang wedding dress? Ilang sandali pa bigla na lamang siyang nagulat nang hawakan ni Carter ang kamay niya at hinila siya papasok sa butik na pinuntahan nila noon. Pagkapasok nila ay bumungad ang kanila sa kaagad ang mga wedding dress at ang kanyang buong pagkatao ay lubos na natigilan dahil sa magkahalong saya at gulat. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang lahat. Natigilan siya at pagkatapos tinignan si Carter. Nandito ka ba para mag-order ng damit pang kasal? Tanong niya rito na kagad namang kinatango ni Carter. Ngunit ilang sandali pa'y mabilis na nagpaliwanag sa kanya si Carter. Gayunpaman, hindi ako narito para kunin ang damit na pangkasal na in-order ko. Sabi nito sa kanya, kukunin mong damit na pangkasal? Tanong ulit ni Jocelyn dito sa mga oras na yun ay mas nagulat pa si Jocelyn. Sigurado ka ba? Hindi ba't kaka-order mo lang nun? Tapos na ba nila? Tanong niya ulit dito pagkatapos bigla na lamang ulit siyang natigilan nang may ma-realize siya. Tinignan niya ito ng lalaki ang mga mata. Ibig mo sabihin ang wedding dress na in-order mo last time ay para sa akin? Nakataas ang kilay niyang tanong dito at gulat na gulat. Ano sa tingin mo? Nangingiti namang tanong ito sa kanya habang nakataas ang kilay. Pero di ba sabi mo sa akin last time para sa magiging asawa mo yon? Kalmado lang namang nakatingin sa kanya si Carter. Hindi ba ikaw nang mapapangasawa ko? Balik nitong tanong sa kanya. Pero hindi yun ang sinabi mo noon sa kanya. Napalabi si Jocelyn. Malinaw ang sinabi mo sa akin noon na para yun sa iba. Sabi niya rito. Agad namang pinisil ni Carter ang kanyang pisngit pagkatapos nakasimangot na nagsalita. Sino kaya ang taong gustong lumayo sa akin at namustansya sa akin? Mabuting at nalambing ko lang siya. Sabi nito sa kanya, makalipas ang ilang minuto, lumapit na sina Jocelyn at Carter sa mga wedding dress. Kasama ng isang staff ng butik. Na makita niya mga wedding dress ay kagad siyang namangha dahil ang gaganda ng lahat ng ito. Halos ang salitang napakaganda ay hindi angko para ilarawan niyang mga damit. Napakaganda ng mga ito mula sa disenyo hanggang sa estilo. Napakaganda, ang mga borda sa damit ay napakahusay at literal na parang mga tunil na kasiguro. Ang gawa talaga mga ito'y kamay. Ilang sandali pa'y nagningning ang kanyang mga mata sa isang wedding dress kung saan ito pala ang pinagawa ni Carter ng damit at pagkatapos ay nakita ito ni Carter, kaya lumapit ito sa kanya. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay sulit ang lahat ng pagdadala niya dito. Gusto mo ba yan? Mabilis naman tumango sa kanya si Jocelyn at pagkatapos mabilis na sumagot. Gusto ko. Ilang sandali pa'y nilingon ni Jocelyn si Carter. Mabilis siyang yumakap dito sa leg ni Carter kahit napaka-cliche ay gusto pa rin siya sabihin nito. Na mahal kita at salamat, sabi niya rito. Yun na ba yun? Hanggang sa salita lang, wala man lang bang kiss? Tanong nito sa kanya. Agad naman niya itong nilingon at inirapan at talatang hindi nasisiyahan sa sinagot nito sa kanya. Sabi ni Jocelyn na nahihiya. Ang marinig naman ng staff ang usapan nilang dalaway kagad tumalikod at dahil doon ay mas nakaramdam pa ng hiya si Jocelyn.
Alam ni Carter na napakamahiyain ito at hindi nito magkukusa na halikan siya kaya siya na lang ang lumapit at pagkatapos, dinampihan niya ng halikang labi ni Jocelyn. Kinagabihan napapanaginipan ni Jocelyn ng matamis na halik na yon. Sa panaginipan niya ay nakasuot na siya ng wedding dress at ikinasal na kay Carter kung saan napakasaya nilang lahat. Hindi lamang yon, ilang buwan na nakalipas ay pinanganak na ang kanyang baby. Dahil ang weekend ay medyo tinanghali si Jocelyn ng gising. Alas 9 nang bumangon siya at pagkagising ay nakatanggap na kagad siya ng isang tawag galing kay Olga. Dahil sa pagkakalang may sasabihin itong importante ay kaagad niyang sinagot ang tawag. Pagkasagot pa lang ay kaagad na narinig ang tinig nito mula sa kabilang linya. Jocelyn, okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Mabilis naman siyang sumagot dito. Oo, okay lang ako. Ikaw ba? Jocelyn, may isasend ako sa yung picture. Tingnan mo. Sabi nito sa kanya at kaagad nga siyang nakatanggap ng chat mula dito. Nang buksan niya yun ay kaagad niya nakitang mukha ng ina ni Red. Jocelyn, kilala mo bang babaeng yan? Tanong nito sa kanya. Oo, kilala ko siya. Bakit? Nagtatakang tanong niya at pagkatapos napakunot pa nang wala sa oras ang kanyang noo. Nang marinig naman ni Olga ang sagot ni Jocelyn, bahagya siyang natigilan. Magkakilala ba talaga kayo? Tanong niya ulit dito. Napabuntong hininga siya. Alam mo ba na nakasabay ko siya at narinig kong sinabi niya na buntis ka daw at ang anak niya ang nakabuntis sa'yo at plano niyo ang magpakasal? Totoo ba? Tanong niya rito. Grabe Jocelyn, halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Gulat na gulat ako. Dagdag pa niyang sabi dito. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Jocelyn. Agad na nalaki ang kanyang mga mata at pagkatapos napahilot sa kanyang sentido. Olga, sigurado ka bang tama ang narinig mo? Tanong niya muli dito. Oo nga't pinangalandakan na niya na magpapakasal na kayo ng anak niya at grabe. Kalat na sa internet ang balita Jocelyn, sabi nito sa kanya. Pupunta ako dyan, hintayin mo ko, sabi ni Jocelyn. Okay, sagot naman ito sa kanya at pagkatapos lang niyang patayin ng tawag ay kagad siyang nag-browse sa FB at katulad nga ng sabi ni Olga ay may ilang post doon na nagsasabing buntis siya at ang amay walang iba kung hindi si Red Villamor at nakalagay doon kung kailan magaganap ang kasal nilang dalawa. Tumaas ang sulok ng labi ni Jocelyn. Nakakatawa, bulong niya. Napakuyom ang kanyang mga kamay dahil sa galit. Ang sakit sa ulo ng nanay ni Red kahit na kailan ano bang pumasok sa utak at hanggang ngayon ayaw pa rin siya nitong tigilan. Malinaw sa kanyang lahat ngayon na peke lang pagkagusto nito sa kanya. Dahil ang totoo gusto lang siya nitong gamutin para makapaghiganti. Grabe ang babaeng to. Habang nasa biyahe siya agad niyang tinawagan sa Red. Mabuti na lamang at nakuha niyang number nito. Ilang sandali pa ay sinagot, di naman ito kagad ang tawag niya. Agad na nagsalita si Jocelyn at hindi niya nahinintay pa na magsalita. Alam mo na bang kumakalat na balita sa FB ngayon? Ikaw ang may gawa nun? O yung magaling mo namang ina? Sunod-sunod na tanong ni Jocelyn dito. Hindi ito sumagot, kaya muli naman siyang nagsalita. Red, malinaw na walang nangyari sa ating dalawa. At sa paano nalaman ng nanay mo tungkol sa pagbubuntis ko? Tanong niya rito. Ako nagsabi sa kanya, sagot nito't hindi tinatanggi. Nakakaloka kayong mag-ina, ano naman kung buntis ako ha? Labas na kayong dalawa doon, mukha yatang may sirang ulo nyo. Nanginginig sa galit na sabi ni Jocelyn dito. Jocelyn, seryosong sabi nito sa kanya. Siyempre may pakialam ako dahil akong ama ng anak mo, sagot nito sa kanya. Red, nababaliw ka na ba? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin anak mo nasa sinapupunan ko. Tigilan mo ko, tigilan niyo ko ng magiging anak ko. Kung nababaliw na kayo ng ina mo, ay huwag niyo kong idamay, panat-iba na lang. Sigaw niya rito habang nagtataas sa baba ang kanyang dibdib dahil sa sobrang galit niya. Jocelyn, alam kong nabibigla ka pa, pero ang babae sa video ay malinaw na ikaw yun kaya pananagutan kong anak ko. Matatag na sagot nito sa kanya. Baliw, ang ama ng anak ko'y walang iba kung hindi si Carter at hindi magiging ikaw. Sigaw niya sa huling pagkakataon at pagkatapos pinatay ang tawag. Sobrang bilis ng pagtibok ng puso at patuloy siyang humihinga ng malalim. Nang makarating siya kung saan ang ina ni Red ay hindi siya nag-aksaya ng oras para harapin ito. Gusto niyang sampalin ito ng paulit-ulit para matauhan sa kabaliwan nito. Ilang sandali pa'y dumating siya sa harap nito. Nakita niya palang mukha nito'y nanginginig siya at gusto na niya kaagad na masuka. Hindi ka ba nasusuka sa kabaliwan at kasinungaling ang ipinagkalat mo ha? Galit na tanong niya rito. Agad na matong napatingin sa kanya. Nang makita siya ay kaagad siya nitong nginitian at magilo pa rin nakatingin sa kanya. Jocelyn, alam ko ng tungkol sa namamagitan sa inyo na Red at dahil sa buntis ka, huwag kang mag-alala. Pananagutan ka ng anak ko. Sabi nito sa kanya. Napakarami ng chismis ang kumalat sa buong ospital kaya nagpasya na akong mismong mag-anunsyo. Dagdag pa nito sa kanya. Vera, huwag mo isiping mapapapayag mo ko sa gusto mo. Hayaan mo sabihin ko sa'yo. Kahit ng anak mo na lang ang natitirang lalaki sa mundo,
Hindi ko siya pipiliing makasama. Mas gugustuhin ko pang mag-isa sa buhay ko kaya tigilan mo pagiging delusional mo. Nakakuyom ang mga kamay na sabi ni Jocelyn dito. Sa halip na magalit ay ngumiti ito sa kanya't malumanay. Jocelyn, huwag ka magalit. Makakasama yan sa anak mo, sa pagiging apo ko, sabi nito sa kanya. Hindi mo to apo, sigaw niya rito. Nagtagis ang kanyang mga bagang at tumitig sa mga mata nito. Sinisiguro ko na ikaw nag-frame sa akin upang makatabi kami ni Red sa hotel room na yon. Binabalaan kitang matanda ka. Ngayon palang magtago ka na dahil sinisiguro ko sa iyong sisiguraduhin ko mabubulok ka sa bilangguan dahil sa pagsira mo ng imahe ko. Maring sabi niya rito tumalikod. Pagkasakay niya ng kotse bigla na lamang siyang nakatanggap ng tawag mula sa biyanan niyang babae. Hindi niya alam kung bakit pero ng mga sandaling yon bigla na lamang siyang nalungkot. Ma, sabi niya kagad na sagutin niya ang tawag dito. Nasagutin niyang tawag ay bigla na lamang siyang nagkaroon ng pagnanasang umiyak. Nasaan ka? Gusto kitang makausap. Ipapasundo kita, malumani na sabi nito sa kanya. Ako na lang ang pupunta dyan ma, total naman nakasakay na ako. Sabi niya rito, sige hintayin na lang kita dito kung ganon. Sabi nito at pagkatapos binaba ng telepono. Pagkatapos noon muli na naman niyang sinerge ang tungkol sa maling balitang pinakalat ng mga ito. Gusto niyang burahin ang ngiti sa labi ng walang hiyang babae yung nakikita niya palang ang mukha nito ay gusto na niya masok ka. Sobra-sobrang pagkasuklam ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Ilang sandali pa'y muli namang tumunog ang cellphone niya. Tingnan niya ito'y tumawag naman sa kanya si Kendra ng mga oras na yon. Jocelyn, nabasa kong balita. Anong nangyayari? Paano nangyaring engage na kay ni Red? Gulat na tanong nito sa kanya. Hindi totoo yon. Gumagawa lang talaga sila na chismis at pinagkalat to. Pero wala talagang kahit na ano sa pagitan namin ni Red. Sagot niya rito. Ngayon napakaingay dito sa department at hindi lang yon. Maging sa buong ospital, lahat nagtatanong, hindi naman daw siyang lalaking nag-propose sa'yo. Kaya paano mo siyang magiging nobyo sa isang kisap mata lang? Hay nako, tutulungan kita magpaliwanag sa kanya. Sabi ni Kendra. Sabi nito at pagkatapos binaba ang tawag na tumingala sa papasok pa lang ng kotse mansyon ng mga De La Rosa. Pagkapasok ni Jocelyn ay nakita niya naghihintay si Leticia sa may sofa habang nakaupot nagbabasa. Nang makita siya nito, kagad niyang binabang binabasa. At pagkatapos tumayo upang kumuha ng juice. Sa mga oras na kinakabahan si Jocelyn, ngunit na makita niyang kalmado at kahit papaano nabawasan ang kanyang kaba. Umupo ka, sabi nito sa kanya. At pagkatapos nilapag sa harap niya. Salamat po ma, sabi niya. Tiyaang nasa harap nito. Hawak ang tasa sa bibig ay tumingin ito sa kanya. Alam mo ba kung sino si Vera at ang anak niyang si Red? Tanong nito sa kanya. Mabilis namang tumango si Jocelyn. Alam ko po, siya ang kabit ni Dad at ang anak niya sa labas si Red. Sagot niya. Bigla siyang natahimik pagkatapos na sabihin ng salitang iyon. Alam niya na kahit banggitin lamang yun ay masakit na para dito. So alam mo na pala kung sino sila. Sa totoo lang hindi ako nag-abala. Napag-usapan ang tungkol sa mga taong yun ngunit hindi ko akalaing magiging ikaw ay madadamay nila. Paano mo nakilalang mga taong yun? Tanong nito sa kanya. Si Red ang vice president ng ospital kung saan ako pumapasok ma. At hindi sinasadya makita kong babaeng yun at simula ay araw-araw na niya akong iniinis. Pabagsak namang binaba ni Leticia ang hawak na tasa sa mesa, kung saan naging karga sa loob ay halos matapon na rin. Baliw talagang babaeng yun, wala akong pakialam sa kanya. Sa totoo lang dahil ikaw ay wala siyang gagawin pero ngayon mukhang kailangan ko na siyang harapin. Sabi nito sa kanya. Salamat ma, hindi lang ito para sa'yo kundi para na rin kay Carter at nang maiwasan ng mga araw na pwede nilang masira. Mas mabuti pang magpakasal na kayo ni Carter ulit sa lalong madaling panahon. Nang marinig to ni Jocelyn, bigla siyang natigilan. Ma, paano niyo nalaman? Tanong niya. Punong-puno ng pagkagulat. Matagal ko nang alam, nung araw pa man na naghiwalay kay ni Carter. Ngunit, iniisip ko na mas maganda na kayo mismo magresolba sa problema niyo. Kaya hindi ako nangialam. Sagot nito sa kanya. Ma, maraming salamat po, pero may isa pa po sana akong gustong sabihin sa inyo. Sabi niya. Ano yun? Sabi mo, sabi nito sa kanya. Dahan-dahang ngumiti si Jocelyn at pagkatapos ay nagsalita. Mabuntis ako. Masayang sabi niya. Gulat naman si Leticia talos hindi makagalaw. Totoo bang sinasabi mo? Buntis ka ba talaga? Tanong nito muli sa kanya. Mabilis namang tumango si Jocelyn. Opo, mahigit isang buwan na. Sabi niya rito. Pagkatapos noon ay kagad niyang binuksan ang kanyang bag. At inilabas mula doon ang naunang ultrasound at inabot dito. Ma, ito tingnan niyo. Sabi niya rito. Inunat naman ni Leticia ang kamay at nanginginig ang kamay na kinuha ito. Pagkatapos ipaulit-ulit na tinignan at nakumpirma talaga na buntis siya at masaya itong umiti sa kanya. Mama, isa pang dapat akong sabihin sa inyo. Free name up ako ni Red at ang ina niya sa isang hotel at kinuhanan ng mga larawan.
At may peke silang nilabas na video kung saan ay may nangyari sa amin, pero sinisiguro ko sa inyo ma, na wala talagang nangyari at yun ay pinapalabas nila na anak ito ni Red at pinagkakalat na sa buong FB. Pagsusumbong niya rito, nang matapos magsalita si Jocelyn, pinigilan niyang kanyang paghinga dahil sobrang kinakabahan siya na baka hindi siya nito paniwalaan. Biglang tumigas sa mukha nito. Anong sabi mo? For-name up ka nila? At sinasabi pa ng anak niya ng batang yan? Tanong niya rito, tumango si Jocelyn. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yun. Talagang gumawa pa siya ng ganon? Huwag kang mag-alala, akong bahala. Magpapakilos ako ng mga tao ko para maghanap ng ebidensya sa ginawa niya. At sinisiguro ko hindi na siya makakapanira pa ulit. Sinisiguro ko sa'yo na pagsisisihan niyang pagsira sa pamilya ko. Malamig na sabi nito sa kanya.